Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa ating prayer meeting. Bago po natin umpisahan ang praise and worship, balikan po muna natin yung tinuro ng ating mga pastor ngayong linggong ito. Ang tinuro po ni Pastora Des ay kailangan po nating ma-expose 3 times a year sa anointing. Amen po. Tinuro naman po ni Pastora Yen na kailangan po nating paghandaan at panabikan ang nalalapit nating believers camp. Amen po. At tinuro po ni Pastora Dayan na ipanalangin po natin na increase po ng Lord yung ating faith. At last po, tinuro po ni Pastor Sarsi na sa mga pinagdaanan po ni Pastor Kenneth Hagin po, na ilang beses po niya tinanggap ang Panginoong Jesus. Ilang beses po siyang tumanggap at siya po ay na-born again. Kahit po tayo ay lagi nagsisimba, pero kailangan po rin po natin ma-born again. Amen po. Dadako po tayo sa ating topic about corporate anointing. Sabi nga po, ano daw po ba yung corporate anointing? Sabi nga po ay one accord, one prayer, one worship, one body of Christ. Amen po. Ito pong babasahin ko, 2 Chronicles chapter 5, verse 13 and 14. At nangyari nga kung papaanong ang mga mang-aawit ay parang isa na gumawa ng isang tunog na maririnig sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon at ng kanilang itaas ang tinig ng mga trumpeta at mga simbolo at mga panugtog ng nagtutugtugan at kanilang pinuri ang Panginoon na sinasabi sapagkat siya'y mabuti sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay mapagkailanman na kung magkagayoy ang bahay ay napuno ng ulap sa makatuwid bagay ang bahay ng Panginoon na anupat ang mga saserdote ay hindi makatayo upang magsiawit dahil sa ulap, sapagkat napuno ang kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Diyos. Amen po. Nabalot po ng anointing, ng presensya ng ang tahanan ng Diyos. Amen po. Dahil po sa pagpupuri, dahil po sa corporate anointing. Amen po. Nagkaisa ang buong kongregasyon at bumaba ang presensya ng Panginoon. Amen po. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumaganap sa buong kongregasyon. At hindi na po makakilos yung mga saserdote. Hindi na po nakatayo doon sa kanilang kinaupuan. Bakit po? Dahil po sa ulap. Napuno po ng ulap ang buong kongregasyon, ang buong tahanan ng Diyos. Amen po. At nagkaroon po ng revival. Dahil po sa pagkakaisa sa panalangin. At dahil po umattend ang Panginoon. Umattend po ang Panginoon. Nilalapit po natin camp. Ina-expect po natin na a-attend po ang Panginoon sa camp. Amen po. At magkakaroon po ng corporate worship, corporate prayer. Kaya po magiging corporate anointing. Mararanasan po natin ang presensya ng Panginoon. Amen po. Ang bawat po isa, siguro po ang bawat isa po sa atin ay handa na po, prepare na po, naka-impake na. Amen po. Yun lamang po at ito po si Brother. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at sobrang nakaka-bless po yung mga nakarang araw na mga itinuro po sa atin ng mga pastor po natin. Sobrang nakakapagpalakas po sa atin, lalong-lalo na po ngayon na nalalapit na yung ating camping at alam naman na po natin na every camping, lalo na po itong dating nating camping, lagi po tayong dumadaan sa mga iba't ibang klase ng mga problema na po ay sadyang ganun po. Every camping talagang tayo po ay susubukin dito eh. At nandun po yung mga problema halimbawa sa pinansyal, problema sa family, problema sa kalusugan ay salamat po dahil ito pong nakaraang linggo ay marami po tayong naging kalakasan at alam niyo po, wala naman pong imposible sa Lord. Bawat problema, alam po na may kanya-kanya tayong kinakaharap ngayong camping at tiwala po tayo sa Panginoon at panghawakan po natin yung mga pangako po ng Lord. Gaya po na sinabi ng Lord dito po sa awit 91, verse 15, sabi niya rito, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan,
aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. So, ang ganun po yung marami pong pangako ang Lord sa bawat isa po sa atin. At yun po yung mga dapat natin panghawakan, lalong-lalo na po ngayong camping. Alam ko po, may iba't iba po tayong kinakaharap. At ako po mismo, personal na dumanas po ng isang matinding problema bago po nitong camping. Alam po ninyo, ito pong nakaraang araw, buwan, ay nagkaroon po ako ng malaking problema. Yung pong aming sasakyan, nakarna po. Nawala po yung aming sasakyan, halos mahigit 2 buwan na po. At ako po ay hindi ko na alam kung saan ako lalapit, kung saan po ako pupunta para ma-recover. Pero alam niyo po, nung 1 linggo, nung ako po ay pumunta sa PNP para mag-follow up, nung wala po yung aking kakausapin, ako po ay lumabas at nagpunta po ako sa bayan. At eksakto po si Pastora Dayan ay nadaanan po ako sa isang mall kung saan ay bibili po siya ng cake para po sa ating isang elder na may birthday. At nakita po ako ni Pastor na napansin niya siguro na ako ay parang balisa nandun po sa gitna ng maliit na mall. At nung nadaanan niya ako ay naikwento ko nga po yung aking problema na parang nawawala na po ako ng pag-asa na hindi na po makita yung aming sasakyan, nawawala, 2 buwan na pong nawawala. So pinag-pray po ako ni Pastora doon mismo sa gitna ng mall, tumabi lang po kami at pinag-pray po ako ni Pastora na yan. At praise the Lord po. Nung pong araw din na yon, after po na yung maghiwalay ni Pastora Dayan, na pinag-pray po yung sasakyan ng ma-recover, alam niyo po, hindi pa po ako nakakauwi ng aming tahanan, ay nag-message na po sa akin na na-recover po yung aming sasakyan. So praise the Lord po. Ganun po ka-powerful po yung prayer. Ano po. At imagine niyo, 2 buwan na po nawawala. At nung araw na yon na nadaanan ako ni Pastor Dayan at pinag-pray po niya yung sasakyan ay nung hapon po na-recover. Praise the Lord po. At hindi lang po yun. At dinala na po dun sa pagawa. At mayroon pa pong tumulong para sa pagpapagawa. Sinagot po nila yung pong mga sira. Sila po ang gagasa sa praise the Lord. Sobrang nakaka-bless po. At kaya nga po, panghawakan natin yung bawat pangako po ng Diyos. At sobrang nakaka-bless kasi ang Lord po ay lagi pong nagbibigay ng solusyon sa mga problema kung tayo po ay tatawag sa Kanya at lalapit. At gaya po ng sinabi ng Lord dito po sa John chapter 14, di po sa verse 13, 14, sabi niya, anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. So, ang gaganda po ng mga pangako po ng Lord at tunay po ng Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Kaya kung sino man po sa atin ang may mga problema pa, itong dati na magtiwala po tayo sa Lord, manalangin po tayo, magtiwala po tayo na yung pong ating mga panalangin ay pinagkaloob na ng Lord. At tunay po ng Diyos ay tapat po sa kanyang pangako. At yun lang po yung mga i-share ko sa inyo. Nandito po si Sister Girlie para po sa pagpapatuloy po. Sa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Musta na pang bags po sa atin. 2 tulog na lang po at tayo po ay magkikita-kita na ulit po para sa ating Believers Camp po. So, praise God po. Alam ko po ng bags po sa atin ay naghahanda na, excited na po. Ngayon lang share ko po sa inyo. Ito po ay last year ay na-share din po, tinuro po sa atin noong sa mga divided seminar po natin. So, gusto ko lang po i-share po ng konti po sa inyo. Ngayon, basahin ko po sa inyo sa Romans chapter 8, verse 14. Ito po yung topic po natin sa mga ating pong divided seminar. Paano po tayo patnubayan ng Espiritu ng Panginoon? Ngayon, sabi po dito sa Romans 8:14, sabi po dito, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ngayon tayo po mga anak ng Diyos ay makakaasa po tayo na tayo po ay mapapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kasi sabi po doon sa Proverbs, ang Espiritu ng tao, siya po yung lampara ng Diyos. Ito po yung Espiritu po ng tao, ito po yung pinakabombilya ng Panginoon. Ngayon tayo po ay kanyang liliwanagan ng Diyos, tayo po ay gagabayan niya sa pamamagitan ng Espiritu ng nakatira sa atin. Ngayon, alam niyo po, habang tayo po ay nagtatangs, mula doon sa loob ay lumalabas yung guidance or yung patnubay ng Panginoon. Dahil lang sa ang ating espiritu ay aktibo. Amen po. Ngayon, kapag nanalangin din po tayo sa iba't ibang wika, ang ating isipan ay tumatahimik. At kapag ang ating isip ay tahimik na, lumalaki ang kamalayan natin sa ating espiritu at tayo po ay tinutulungan na maging spirit conscious.
Amen po. So ito po yung kahalagahan na tayo po ay nananalangin everyday ng praying in the Spirit. Kasi po sabi nga po dito ay tayo ay nagiging spirit conscious. Amen po. Alam niyo po, nalala ko po, share ko po sa inyo yung nung isang believers camp po natin, hindi ko lang po medyo matandaan ang date niya, ang year niya. Alam niyo po, nung one time na sobrang lakas po ng anointing, yung service po natin, tayo po ay thanks po ni Pastor Boy. Alam niyo po, nag-travel po tayo. At after po nun, alam niyo po ba yung naging miracle ng Panginoon sa akin po personally? Pinagaling po niya yung bukol ko. Hindi ko po makakalimutan yon. Actually, nung camping po yun, andun talaga yung pangamba ko. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano tong bukol na to. Pero dahil lang nga po sa tayo ay nananampalataya, nag-expect tayo na may gagawin ang Diyos sa ating camping. At alam niyo po, yun, nung kami po ay nagpunta sa kwarto, pinag-pray po ako ng isang kasamahan ko nating pastor doon. At nung hinawakan niya po yung part na may bukol sa akin, unti-unti po naramdaman ko na wala po yung bukol. So alam niyo po, nagsisigaw po ako, sabi ko, Pastor, magaling na po yung bukol ko, wala na po. So ito po yung kagandahan na tayo po ay laging babay sa panalangin. Ngayon, alam niyo po, may sinabi po doon sa magazine si Pastor Kenneth Hagin. Sabi po na doon, sinundan ko ang inward witness na iyon at sinunod ang bawat sinabi niya. At ako ay pinayaman niya. Ngayon sabi niya dito, ang ibig sabihin po ng pinayaman, hindi po pinayaman ng material. Kundi sabi niya dito, si Pastor Kenneth Hagin ay pinayaman sa mga provision ng Panginoon. At ganoon din po ang bawat po sa atin. Higit pa sa abundant supply, yung provision na ibibigay sa atin ng Panginoon, ng ating pong Panginoon. Ngayon, kung matututunan lang po natin na sumunod sa udyok ng banal na Espiritu, ang sabi po ni Kenneth Hagin, payayaman niya tayo spiritually. Amen po. At alam niyo po, sa bawat po sa atin, kaya marami pong pumapalya, marami po ang mga nagkakamali dahilan sa ignorance. Hindi po natin alam kung paano tayo patnubayan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga po, lagi po tayo in-encourage ang ating mga pastor na attend po tayo every camp. Sundan po natin yung anointing. Kasi bakit ito po yung kailangan natin ng basa po sa atin. Ngayong camping na to, lahat po tayo kailangan natin ng restoration. Lahat po tayo, alam ko po, ang basa po sa atin, sobrang pagod, sobrang puyat dahil po sa paggagawa ng fundraising. At ito na po yung chance na basa po sa atin ay ma-restore sa camping na po ito. Ano po? Kaya nga po, muli tayo po ay magkita-kita sa camping na to dahil alam po natin na merong magandang gagawin ang Panginoon sa basa po sa atin. Amen po. Sige po, yun lang po. Tayo po ay mag-worship. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay
walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Pangyarihan mo. Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, O Lord God, Lord, maraming pong salamat, O Diyos, O Lord God. Lord, tunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa bawat isa, Lord God. Salamat po, Lord God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ngayong nalalapit na camp, O Lord God. Lord, nando po, Lord God, yung manifestation of the Holy Spirit, O Lord God. Lord, yung banal mong Spirito, ang dinidesire namin, Lord God, na maranasan, O Lord God, ng bawat isa sa amin, O Lord God. Na siyang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, O Lord God.
Lord, salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang po, Lord God, pinagpapasalamat na po namin, Lord God. Katagumpayan mo, O Diyos, sa nalalapit na kampo, Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God. Lord, balutin mo na yung kaluwalhatian, Lord God. Lord, buong campsite, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang po. Lord, nagpapasalamat na po kami, Lord God, at nagdedeklara po kami, Lord God, na ng katagumpayan, O Diyos, ng victory, Lord God, sa nalalapit na kampo, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa pararanas mo sa amin, O Lord God, Lord, na anointing, O Lord God, Lord, fresh anointing, Lord, Lord, ngayon pa lang po, nananabik na po kami, O Diyos. Andun na po yung kasabikan namin, Lord God. Lord, na makipag-fellowship sa iyo, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, sa mga oras to, Lord God, nililift up po namin, Lord God, yung mga aming mga leader, Lord God. Lord, pagpalain mo, Lord God, pakaingatan mo ang aming mga leader, Lord God. Lord, yung kalusugan ng bawat isa, O God. Lord, equip mo, Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, equip mo ang mga katawan, O Lord God. Lord, ng aming mga district pastor, Lord God. Lord, sa pangunguna po ni Pastor Boy, Lord God. Lord, ingatan mo siya, Lord God. Lord, dalangin po namin, bantayan mo ang kalusugan niya, O God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na Lord, na patuloy, Lord God, Lord, yung the joy of the Lord sa aming senior pastor, Lord God. Lord, yakapin mo siya, Lord God. Lord, yakapin mo siya, Lord God. Lord, ng yung pag-ibig, O Diyos, O Lord God. Lord, ingatan mo siya, maging, Lord God, mga mahal niya sa buhay, O God. Lord, patnubayan mo, ingatan mo ang mga mahal niya sa buhay, sa Lord na nasa abroad, O God. Lord, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin yung provision, Lord God, sa ministry ni Pastor Boy, Lord God. Lord, dalangin po namin, palawakin mo po, O Diyos, Lord God, yung pinagkatiwala mo, ministeryo kay Pastor Boy, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, sa pag-iingat mo sa kanya, O God. Lord, gain din po, Lord God, sa mga district pastor namin, Lord God. Lord, ingatan mo rin po sila, Lord God, maging ang mga mahal nila sa buhay, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, Lord, na Lord, nandun po, O Diyos, O Lord God, Lord, yung patuloy na kauhawan, Lord God, sa bawat isa sa mga leader namin, Lord God, Lord. At yung pinagkatiwala mo sa kanila, Lord God, na vision, Lord God, na 1,000 churches, bawat district po, Lord God, Lord. Marami pong salamat. Ngayon pa lang po, pinagpapasalamat po namin, Lord. Yung katagumpayan sa paghahanap at pagbubukas ng mga simbahan, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, yung mga pastor, workers, Lord, yung mga members, O Lord God, Lord, yung mga elders namin, Lord God. Lord, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, patuloy na palakasin mo sila, Lord God, ng kapangyarihan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, Lord God, na Lord, nagde-declare kami, Lord God, ng provision, Lord God, Lord God, ng prosperous, Lord God, sa mga aming mga leader, Lord God, sa mga workers, sa mga pastor namin, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, yung mga kalusugan nila, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, Lord, na palakasin mo sila, Lord God. Lord, yung immune system nila, Lord God, palakasin mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, na ingatan mo sila, maging ang mga mahal nila sa buhay, Lord God. Lord, iniwan nila para maglingkod sa iyo, O Diyos, Lord God. Lord, i-bless mo sila. I-bless mo yung mga mahal nila sa buhay, yung pamilya nila. I-bless mo, Lord God. Lord, nagdedeklara kami, Lord God, ng prosperity, abundant life sa pamilya nila, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na Espiritu na naglalagay ng lungkot sa mga workers, pastor, bitawan mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na Espiritu na nagbibigay ng kainaan, bitawan mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng sakit, karamdaman, bitawan mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Winawasak namin anuman ang plano mo sa aming mga pastor workers. Bitawan mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord God, nagdedeklara kami, O Diyos, Lord God, Lord, ng kalakasan, Lord God, spiritual, physical, O Lord God, Lord God, sa aming mga pastor workers, O Lord God. Lord, ganyan din po, O Diyos, Lord God, Lord, yung joy, Lord God, Lord, manatili pa rin po sa kanila, O God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God.
Maraming salamat po. Diyos sa katagumpayan ng spiritual nila, Lord God. Bawat isa sa kanila, Lord God. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ama, sa pangalan po namin Panginoon Jesus, natas Lord, ang aming bansang Pilipinas, Lord, gawa nakakita ang kalagayan, ang sitwasyon ng aming bansa, O Lord God. Patuloy, Lord, na ingatan mo yung bansang Pilipinas, O Lord God. Protektahan mo, O Lord, ang bansang Pilipinas sa anumang kapahamakan, anumang kaguluhan, anumang kahirapan, Lord. Ikaw, O Diyos, ang bigay ng kaayusan sa bansang Pilipinas, Lord. Patatagin mo ang bansang Pilipinas. Ingatan mo sa anumang sakuna, anumang plano ng kaaway, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ikaw sa tanas na nagbibigay ng kaguluhan, kahirapan. Sa pangalan ni Jesus, binawasa ka namin sa bansang Pilipinas. Ikaw sa tanas na nagbibigay ng mga kahirapan, karamdaman sa bansang Pilipinas. Binawasa ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan sa bansang Pilipinas, nagpapadaloy kami ng prosperity, ng katahimikan, ng maayos na pamumuhay, O Lord God, sa bansang ito, Lord God. Salamat, Lord, kiniklaim na namin yung kaayusan sa bansang Pilipinas, O Lord God. Tunay na walang imposible sa iyo, Lord God. Kaya naman sa mga oras ito, Lord, kiniklaim na namin yung prosperity sa bansang ito. At Lord, gayon din naman, O Diyos, tinatas namin ang aming gobyerno, Lord, sa pamumuno po, Lord, ng aming presidente. Ikaw nga po, Lord, ang mag-guide sa aming presidente. Bigyan mo siya ng kaayusan, katalinuhan sa pamamahala sa gobyerno ito. Lord, bigyan mo siya ng wisdom, ng knowledge, Lord. Patuloy na i-guide mo siya sa mga decision niya. Lalong-lalo na po sa sitwasyong ito ng kaguluhan, Lord. Bigyan mo siya ng lakas ng loob. Patnubayan mo siya, O Lord God. Yung kalooban mo, O Diyos, ang magawa niya mangyari sa buhay ng aming presidente, O Lord God. Ganyan din naman po, Lord, sa mga ibang mga namumuno, O Lord, mula sa mataas hanggang sa pinakamababa, Lord. Ingatan mo, Lord, ang mga namumuno at ikaw, Lord, magbigay ng kaayusan. Bigyan mo sila ng maayos na panunungkulan, Lord, sa bawat trabaho niya, Lord God. At dalangin namin, O Diyos, na protektahan mo sila laban sa anumang kaguluhan, anumang korupsyon, ilayo mo sila doon. Ginawasak namin ang anumang korupsyon sa taas na ilalagay mo sa gobyerno nito. Anumang mga plano mo, sugal, bisyo, droga, winawasak ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Jesus name, hindi na namin pinahintulutan sa gobyerno ito. Sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapakala kami ng kaayusan, maayos na pamamahala, bukas na puso, at tulungan mo, Lord, yung mga nanunungkulan na magawa, Lord, yung kalooban mo, Lord. Salamat, Lord, at maging, Lord, sa aming Facebook Live, Lord, sa aming Bible study, araw-araw, Lord. Ikaw nga po, Lord, ang patuloy na magbigay ng wisdom, ng knowledge sa mga pastor po namin na nagtuturo, Lord. Turuan mo sila, Lord. Ikaw, Lord, ang magbigay ng kaayusan, ng talino sa pagtuturo, Lord God. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat mensahe mo na binibigay sa bawat araw ay magrema sa puso namin. Ito po ay maging kalakas namin. At patuloy, Lord, na turuan mo, Lord God, ang bawat sa amin na magtagumpay sa bawat araw, magkaroon ng kalakasan, magawa namin. O Lord, yung mga aral, may sa buhay namin, yung mga tutuhan namin, Lord God. Salamat, Lord, sa wisdom, sa knowledge, Lord, na pinagkakalob mo sa mga pastor namin. Ganyan din naman, Lord, tiatas namin, Lord, yung mga pastor namin. Ikaw, Lord, ang patuloy, O God, na mag-provide ng mga pangangailangan, mga workers namin, Lord. Alam mo, yung bawat pangangailangan ng mga pastor and workers namin, Lord, i-provide mo yung mga company nila, yung mga transportation, yung mga bills sa kuryente, sa tubig, Lord. Patuloy, Lord, i-provide mo bawat pangangailangan, maging yung mga family, Lord, ng mga pastor and workers namin, Lord. Patuloy na padaluin mo yung pagpapala, Lord, sa bawat family ng mga pastor namin, Lord. Salamat, Lord. At tunay na walang imposible sa ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim na namin yung victory, yung kaayusan, yung pagpapala sa bawat isa, Lord God. Salamat, Lord, sa patuloy na pagsaho mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat po, Ama, sa iyong papuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen, Lord, patuloy, Ama, niyatasi po namin si Roy Diyos, yung mga kasama po namin, Panginoon, na nasa abroad, Lord God. Dalayan po namin, Panginoon, na patuloy na ingatan mo sila, Lord God, sa anong pong dako sila naroon, Panginoon. Patuloy, O Diyos, yung divine protection mo, Panginoon, ang sumakal na, Panginoon. Maging, O Diyos,
yung mga pamilya, Panginoon, na kailang iniwan dito, Panginoon, sa lugar ng Pilipinas. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Lord, dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus, na Lord, yung makasama namin ito, Panginoon, patuloy na gawin mo silang pagkapala, O Diyos, sa iyong ubasan, Panginoon. Gawin niyo pa rin po silang sensitibo, Panginoon, kung ano yung purpose mo, kung bakit sila naroon, Panginoon, sa mga lugar na yun, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat hawakan ng kanilang mga kamay, O Diyos. At sila, Panginoon, ay magiging pagpapala, Panginoon, sa gawain mo, O God. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Gawin po, Ama, nagdasal po namin siya, Panginoon, yung mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan dito po sa local, maging sa abroad, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, na patuloy, O Diyos, malaya kang manguna, Panginoon, sa mga itatayo yung mga simbahan na ito, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na i-provide mo, Panginoon, ang lahat na mga kakailanganin financial, Panginoon, sa mga itatayo yung mga simbahan na ito, Panginoon. Maging mga lugar na yung, Panginoon, i-ready mo na ngayon pa lang, Panginoon. At sa pangalan ni Jesus, sinusuway namin ang lahat ng mga territorial spirit na yan, sa mga lugar na yan, kayo ng demonyo na hahadlang sa mga simbahan para hindi matayo. Winawasak namin kayo sa pangalan ni Jesus, kayo ng power, from darkness, principalities, from spirit in high places. Pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan, lisanan nyo ang mga lugar na yan, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Disney. Lord, patuloy, Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapalak kami, Panginoon, sa mga lugar na yan, Panginoon. Lord, na mga libo-libo mong anghel, O Diyos. Lord, bantay mo mga lugar na yan, Panginoon. Salamat pa rin po, O Diyos, sa mga, Lord, sa 1,000 churches every district, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy, O God, na nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, inaakin na po namin, Panginoon, ang mga simbahan ito na pagkakatiwala mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At dalangin din namin, Panginoon, na Lord, magpadala ka, Panginoon, ng mga manggagawa mo, Panginoon, sa mga bubuksan ng mga simbahan ito, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, salamat sa mga manggagawa na gagamitin mo, Panginoon, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lord, pagpalain mo mga lugar na yan, Panginoon. Mangyari nawa, O Diyos, ang kalooban mo sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Ganyan po, Ama. Lord, diatas po namin siya, Panginoon, si Pastor Boy, ang aming senior pastor, Panginoon. Lord, salamat po sa kanyang complete healing, Panginoon. Salamat, Lord God, sa 1 Peter 2:24, sa buhay mo, Panginoon, ng aming senior pastor, Panginoon. Siya, Panginoon, ay pinagaling mo ng Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, dalangin namin, O Diyos, na ngayon pa lang, Panginoon, i-ready mo, Panginoon, ang aming pastor para po sa nalalapit na camping na ito, Panginoon. Lord, malaya kang manguna sa buhay niya. Ipagkaloob niyo po, Panginoon, kay Pastor Boy, yung double portion of your anointing, Panginoon. Gawin mo siyang sensitibo, Panginoon. At Lord, sa camping na ito, Panginoon, ilagay mo sa kanyang mga bibig, Panginoon, yung mensahe mo sa bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa divine protection mo sa buhay ni Pastor Boy. Patuloy na ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, yung wisdom, yung knowledge, understanding, O God. Tulungan mo siya, Panginoon, na mapamahalaan ng maayos, Lord God, yung mga pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo ang lahat ng hawakan ng kanyang mga kamay, O Diyos. At i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan niyo, O Diyos, sa araw-araw. Sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Kaya din po, Ama, yatasin ko po sa Lord God, ang may mga prayer requests, sa mga oras ng Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam, Panginoon, ang nilalaman ng bawat isa, yung mga panalangin ng bawat isa, O Diyos, sa live nito, Panginoon. Dilangan ko, Panginoon, nakatagpuin mo, Panginoon, ang mga prayer request ng bawat isa, Panginoon, na nanonood sa live dito, O Diyos. Lord, nangako ka, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na Panginoon, ano man ang hinami sama, hindi magkakalog mo sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Kaya, Lord, ngayon pa lang, salamat, Panginoon, sa katugunan, Panginoon, ng panalangin ng bawat isa, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At Lord, muli, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen. May worship po tayo. Tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan, ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo. Ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita.
ay tanggapin ang buhay na laan. Nakalulugod sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagtintig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan. Nakalulugod sa iyong harapan ang bawat paghinga at pagpitig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Itatanghal kita. Itatanghal kita. Yes, oh God, salamat Panginoon, Lord, sa mga oras to, O Diyos. Salamat sa pagsamo sa amin, Panginoon. Patuloy, Ama, sa mga oras ng Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa kasagutan na aming mga sanalangin, O Diyos. Lord, nangako ka, Panginoon, sa iyong salita na ako kami mananalangin, manalig po kami. Ito po ay natanggap na po namin. Kaya, Lord, salamat po sa katagumpayan na aming mga panalangin sa mga oras ito. Patuloy, O Diyos, na sinasalihan po namin ito, Panginoon, ang banal na dugo ng Panginoon Jesus, O God. Salamat po, Ama. Idamalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay po, God bless God bless po.